Assalamualaikum everyone. This is again your registered social worker, Mega Rizlan Yasin. So, ang pag-uusapan naman natin for today is about community development. So may tatlong parts po yan and make sure na mapanood nyo silang lahat kasi magkakarugtong yun. Pero gagawin ko siyang tatlong lesson kasi para mas maintindihan nyo kung ano nga ba yung community development kasi included to siya sa CO. Okay? So the first part is forms of learning. So, ano nga ba ang mga forms of learning sa community education? Pinakaunang-una sa lahat, eto sila yung formal, informal, at saka non-formal. So, kung mapapansin nyo, parang same lang sila pero magkaiba yan talaga yung tatlong yan. So, para mas ma-understand natin, punta tayo sa first na slide. Ano ba yung tinatawag nating formal education? Pag sinabi nating formal education, ano yung unang lumalabas sa isip nyo? 'Di ba parang structured, may step by step na gagawin kasi formal siya. Kumbaga recognized. Okay. So para mas maintindihan natin, basahin natin yung definition niya. Formal education daw refers to the structured learning process provided by the educational institutions such as schools and universities, where students follow a predetermined curriculum under the guidance of a trained teachers. It typically leads to recognized certifications or degrees. So, ang meaning daw ng formal education is may structured na learning process. 'Di ba pag nag-aaral tayo is first year, second year, third year, fourth year, may structured na tayong subject. And sino ba yung nagbibigay nun? Yung educational institution, yung mismong school. Siyempre, feeling ko tapos na kayo mag-college or yung iba college pa sa inyo. And then, alam kong makaka-relate kayo dito kasi nga nag-aaral tayong lahat, 'di ba? So, yung structured learning process, nagpo-provide niyan is yung mga universities. Kami here in MSU, ang MSU University. Pero sa other school, pwedeng public school or private school, sila yung nagpo-provide ng structured learning process. Kung may first year, magkakaroon kayo niya ng mga subjects, iba na naman yung subjects niyo sa second year, iba yung subjects sa third year, iba yung subjects sa fourth year, iba-iba yung ginagawa niyo year by year. Pero, hindi mo yun sila masasabi na hindi sila structured kasi even though magkakaiba-iba, pero iisa lang naman yung goal nila. Ang goal ng step by step by the step, is para makagraduate ka and para makuha mo yung degree mo. Okay. So, ang nagbibigay daw niyan yung mga school at mga universities, even elementary and high school have the same structured learning process. Where yung mga student daw is may fina-follow silang predetermined curriculum. 'Di ba sinasabi ko nga sa inyo, kaya kailangan yung pumasa ngayon kung magte-take kayo ng board exam. Kasi next year, mag-iiba na po ang curriculum. 2026-2027, iba na yung curriculum na i-examan sa board exam. So, hindi ko naman sinasabi na hindi applicable yung tinuturo ko sa inyo, pero marami pa kayong kailangang pag-aralan sa new core kapag hindi kayo pumasa ngayon. Kaya this is your sign na mag-study kayo ng maigi para hindi na kayo magte-take next year kasi may additional kayong pag-aaralan kasi new curriculum na next year, 2027. Okay? So, under the guidance of trained teachers. 'Di ba kapag nasa school tayo, syempre may mga teachers. Masya-shock ka na lang kung tayo-tayo lang, 'di ba? So, 'yun. Under tayo ng guidance nila, may mga supervisors tayo or may chairperson. So, sila yung nag-guide sa atin. Sila yung nagtuturo sa atin kung ano ba yung pag-aaralan, ano yung gagawin, ganun. So, it typically or nagli-lead daw siya patungo siya sa recognized certification like MPA, Masters of Public Ad, or degrees like Bachelor of Science in Social Work, Bachelor of Science in Nursing, and other courses. So, yun yung tinatawag nating formal education. Kapag nag-aaral ka, may structured kang learning process. Reference niya, baka kasi sabihin nyo na, sana naman to pinagkukukuhan ni Ma'am Maika yung mga definition niya. So, reference niya sa UNESCO International Standard Classification of Education. Okay? So, sige. Proceed naman tayo dito.
Ano naman yung tinatawag nating informal education? 'Di ba narinig nyo, kung tatanggalin nyo to, formal education, may structured sila na learning. Etong kapag nalagyan ng in, meaning none, or hindi structured yung learning nila. Hindi siya traditional way of teaching. So, para mas maintindihan natin, basahin muna natin yung pinapabasa ko to sa inyo para on your own, nababasa nyo or nagigets nyo. Kasi kapag binabasa nyo, for example, babasahin natin yan, papasok na yun sa utak nyo kapag binabasa nyo ng maigi. Pero kapag tinitingnan nyo lang, malamang hindi nyo yan may intindihan. Kaya it's very important to read the question first before answering. Okay? Sige. Pinakaunang-una sa lahat, informal education is an unplanned and non-structured form of learning that occurs outside traditional educational setting, often through personal experiences, interactions with others, self-study materials, practical life situations. It is driven by individual interests and needs rather than following a set of curriculum or assessment criteria. So, ang tinatawag nating informal education is hindi daw yan siya planado at hindi rin siya structured. Wala siyang fina-follow na step by step na pagle-learning na kasi nag-o-occur siya outside ng traditional educational setting. Yung traditional educational setting kasi natin is yan yung sa school. Yan yung tinatawag nating traditional educational setting. Kapag tinuturuan tayo sa classroom, kapag nag-aaral tayo ng ganito, ganyan, first year, second year, fourth year, fifth year, parang mga ganon. Pero etong informal, hindi siya nangyayari sa school. Kasi nangyayari siya sa, like, for example daw, often through personal experiences. Natututo ka base doon sa mga personal experiences mo na nangyayari sa sarili mo, nangyayari sa family mo, na nangyayari sa buhay mo, na nangyayari sa community nyo. So, yun, personal experience mo as a tao, day by day, daily personal interactions with other people. Ito din, interactions with others. Kapag nakikipaghalubilo ka sa ibang tao, for example, may friend ka, and then may natutunan ka sa kanya kasi may sinabi siya na, alam mo ba, yung planet natin is flat daw siya, tapos ikaw mag-argue ka naman na hindi, bilog siya, ganyan. And then, magsasabi siya ng, according to this theory, or nabasa ko sa ganito, ganyan. So, yun, nakaka-gain ka ng experience sa ibang tao na hindi mo na kailangan na umattend pa ng schooling or hindi mo na kailangan na mag-enroll. Okay. Self-study materials. I know there's a lot of self-review here kasi nga maraming nagpi-PM sa akin na nagsa-self-review daw sila. So, etong ginagawa ko sa inyo, hindi nyo naman kailangan mag-enroll sa akin, 'di ba? Kaya informal education ang ginagawa ko sa inyo kasi nagpo-provide ako ng mga self-study materials, may binibili kayong drill sa akin, and also mga soft copies ng mga reviewers. So, yun yung self-study materials. And kayo na yung nag-aaral nun. Hindi ko na sa inyo sinasabi na pag-aralan nyo to or may assignment kayo na ganito or ganito ganyan. Wala akong sinasabing ganun. Kaya, belong siya or belong yung ginagawa ko sa informal education. Or practical life situation. Yan yung kapag nagluluto ka, hindi mo naman kailangan mag-enroll. If you're not gonna enroll on culinary school, for example, kapag nagluluto or baking school, pwede mo naman siyang matutunan on the internet and hindi mo kailangan mag-enroll, hindi mo kailangan magbayad para matuto. Kailangan mo lang mag-learn on your own, kailangan mong gawin personally para matuto ka. So, yun yung informal education. It is driven by individual interest. Kapag sinabi nating individual interest, ikaw na mismo yung nagkukusang i-learn or gawin yung isang bagay kasi gusto mong gawin. At saka base din sa needs mo. Ano ba yung kailangan mo? Bakit kailangan mong matutong magluto? Bakit kailangan mong matutong mag-drive ng motor? Kasi magbi-business ka ng ganito and kailangan may ganito kayong resources. And human resources is a very good resources. Kasi wala kang masyadong puhunan kasi puhunan mo yung sarili mo. So, yun. Rather than or gibali daw,
the following set curriculum or assessment criteria. So, di ba kapag fina-follow mo yung passion mo, yung gusto mong matutunan, hindi mo na kailangan mag-follow ng certain curriculum gaya ng sa school or magkakaroon ka pa ng assessment criteria. Hindi. Gagawin mo lang siya and then boom, okay na yun. Kasi informal education is self-taught. Ikaw na mismo yung magkukusang mag-learn ng isang bagay para matutunan mo ito. Wow! Ginawa ko lang yun ngayon. Naisip ko yun ngayon. By the way, kapag nagtuturo ako sa inyo impromptu lahat ng mga sinasabi ko. So, masyado akong napaproud sa sarili ko kapag nakaka-come up ako ng mga wordings na hindi ko naman talaga gustong sabihin. Pero nasasabi ko kasi nga na umaayon siya doon sa topic na dinidiscuss. So, reference natin, saan ba galing ito? Sa National Research Council, Learning Science in Informal Environment. Okay? So, sige, proceed naman tayo dito. Ano naman yung tinatawag nating non-formal education? So, baka may malito dito kasi may informal and may non-formal. Tandaan nyo yung non-formal. Basahin muna natin yung definition niya saka natin i-discuss. Okay. Refers to the education that occur outside formal school system. Non-formal education is often used interchangeably with terms such as community education, adult education, lifelong education, and second chance education. Ito naman, non-formal education is ito yung pinaka mabibigay ko dito na example is yung TESDA, yung ALS, 'di ba? TESDA, ALS. Kasi even though para siyang formal education, pero hindi siya yung mag-e-enroll ka talaga sa school kasi parang more on practical life skills ang pinag-uusapan. 'Di ba sabi ko sa informal, mga personal interaction, mga practical skills, hindi mo na talaga kailangan mag-enroll. Etong non-formal is hindi mo kailangan mag-enroll, pero para siyang may commitment ka na gagawin para magkaroon ka ng second chance sa pag-aaral. Second chance, 'di ba, yung sa mga ALS, yan sila yung mga hindi nakatapos and kailangan nila na may mapag-aralan sila or gusto nila na mag-aral muna ng ALS para makaproceed sila sa formal education, or yung TESDA is kailangan nilang mag-aral ng TESDA para karoon sila ng skills and then yung skills na yon gagamitin nila pang-apply sa ibang mga trabaho like abroad or here in the Philippines, pero konti lang yung sahod dito. Kaya preferably doon kayo mag-work outside the country kung pwede naman. So, lifelong education din kasi even though hindi mo i-apply, yung TESDA is magagamit mo yun siya on your own and then pwede mong gawing pang business pang sarili mo. Adult education, yan yung sinasabi nating andragogy. Dapat alam nyo na yung pagkakaibahan ng pedagogy at andragogy kasi kung hindi, panoorin nyo yung video ko on my YouTube or I think on my TikTok meron din. So, yun. Pwede nyo siyang panoorin. Community education din. 'Di ba may mga seminars yan sila na dinadala sa mga community like mga workers, nagpapa-seminar sila, like minsan dinadala pa nga nila yung mga TESDA or may mga pa-dressmaking. So yun yung tinatawag nating lifelong education kasi magagamit mo yan siya hanggang hindi ka pa namamatay and pwede mo ding ituro yun sa mga anak mo like weaving or yung pagtatahe or pagdadrive, pagluluto, pagbe-bake. So yun. More like TESDA and all. So, I really hope na na-understand nyo yung pagkakaiba-ibahan ng formal, informal, at non-formal. Formal education, structured, kailangan mo pang mag-enroll. Informal, hindi mo na kailangan mag-enroll kasi practical lang yan siya, natututunan mo yan siya everyday. Non-formal, somewhat kaparehas siya ng formal education pero hindi siya yung sa school kasi ito yung para mabigyan ka pa ng second chance ng pagle-learn at second chance sa education, which is adult education or the ALS or TESDA. Okay? So, yun lang. Thank you so much for listening and I really hope na ma-post ko yung part 2 at saka part 3 nito para hindi naman kayo malito. And thank you so much for listening. See you on the other side, future social workers. Bye-bye!